Good day sa inyo, netizens. Happy New Year sa inyong lahat. Panibagong taon na naman at marahil yung iba sa inyo nagpaplano na kumuha ng kani-kanilang motorsiklo dahil nahihirapan ng mag-commute. And ang pinaka-practical way talaga para makapunta sa point A to point B sa pang-araw-araw na pagpasok sa trabaho hanggang sa paggala sa weekends or sa day off ay motorsiklo. Kaya naman ngayon pag-uusapan natin ang 11 motorcycles na nai-release na itong nakalipas sa taon na siguradong magta-thrive pa din at maaari niyong pamilian ngayong taong 2023. Disclaimer lang guys, ang mga motorsiklo na to yung mga personal na na-review ko at alam ko mapagkakatiwalaan kaya maire-recommend ko talaga sa inyo at alam kong sure win na bilhin para sa mga naghahanap ng motorsiklo. Yung mga hindi ko mababanggit dito marahil ay hindi ko pa na-review or walang bagong release late last year o kaya naman ay ire-review pa lang natin ngayong taong 2023. So make sure nakasubscribe sa channel ko para mapanood nyo yung mga bagong lalabas pa ng motorsiklo ngayong taong 2023. Without further ado, simulan na natin. So, there will be no particular order para sa mga motorsiklo na babanggitin ko. Una sa ating listahan ay ang Honda Click 125 version 3. Tama po kayo, netong late 2022 ay nai-release na po sa Pilipinas ang Honda Click na version 3. Biluin nyo yung version 2 pa lang, sobrang mabenta na at halos wala nang dapat baguhin pero nagkaroon pa ng version 3. Ang mga nagustuhan ko sa motor na to is ang Honda Click 125 is always fun to drive, sobrang daling dalhin ang motorsiklo na to, madali pang singit sa traffic, fuel efficient with the average fuel consumption na naglalaro sa around 50.3 kilometers per liter. Isa pa sa dapat nyo i-consider is best-selling 125cc ang scooter na ito last year and I think yung mga previous years din kasi super bang for the buck naman talaga yung mga specs and features niya. Para sa price point niya na 80,900 pesos, for me sulit na sulit pa. Dahil dinagdagan na nito ngayon ng charging port at mayroon na rin takip yung bulsa niya dun sa may bandang kaliwang side. Pinaka-importante dyan is liquid cooled siya so napakamabisa sa mahabang biyahe. Ito yata yung isa sa mga masasabi nating overkill sa mga scooters 125cc tapos liquid cooled. Sobra yung peace of mind natin na bumiyahe kahit mag Philippine loop ka pa. No overheating issues. Basta tama lang yung coolant level of course. All LED na rin ang kanyang mga ilaw. Ultimo yung mga turn signals LED na and hindi natin may kakaila na good looking motorcycle for its category talaga itong si Honda Click 125 version 3. The ultimate game changer. Of course, alam ko expected nyo na nasa listahan ang motorsiklo na ito. Dumako naman tayo sa pangalawang motorsiklo which is the Yamaha Fazio 125cc. So, syempre 125cc na category is always the sweet spot para sa mga nagmong motorsiklo dahil hindi sobrang lakas sa gas. Kumbaga nasa middle yung power output pati na rin yung kanyang fuel consumption. Kaya you can never go wrong pagdating sa mga 125cc. At lalo pa nung nilabas yung Fazio dahil naka blue core hybrid na po ang isang ito. So, we can expect na kaya itong maglaro possibly ng around 70 kilometers per liter. Of course, still may vary. Pero sa regular conditions, nasa 45 to 50 kilometers per liter naman yung inyong pwedeng asahan sa kanya. It depends upon your throttle habit and of course, sa weight ng driver, sa road condition, etc. At syempre, ang pinagmamalaki ng Fazio is kakaiba yung looks niya for the 125cc category dahil meron po itong classic look or yung retro look na tinatawag natin. Vintage na parang it will never go out of style talaga. Super head turner and of course, very good for beginners dahil mababa yung seat height at magaan ang motorsiklo. Nagbabago din yung torque output nito dahil nga sa blue core hybrid na maaari nyo mapanood yung aking full review somewhere in the comment section o kaya naman dyan sa itaas. And of course, sumasabay na rin siya dahil meron na rin po itong charging port para makapag-charge tayo ng mga gadgets natin, especially kung gumagamit tayo ng Google Maps or Waze. Habang bumabiyahe, malakas makalobat yan. So, dapat ma-charge natin anytime yung ating mga smartphones or gadgets. Idagdag mo pa na meron itong SSS or stop and start system kaya lalo pang nagpatipid sa gasolina. Para sa presyong 88,900 pesos, I think isa ito sa pwede ninyong ilagay sa inyong checklist kung sakaling titingin kayo ng motorsiklo. Pangatlo sa ating listahan ay nasa lineup naman ng Suzuki. Ito ang Suzuki Avenis 125cc and personally, ginamit ko ito for about a month and so meron akong sapat na experience sa motorsiklo na ito and hindi ko in-expect dahil nung unang inirelease ito sa atin sa Pilipinas ay tad-tad ng mga memes and troll comments ang aking mga post about sa motorsiklo na ito dahil mukha nga do animated yung itsura pero madami din namang mga netizens natin ang nag-correct sa kanila dahil ito pala isang utilitarian motorcycle na ginagamit na sa ibang bansa and honestly sa experience ko sa kanya super nagustuhan ko rin ang handling and comfort na hatid ng motorsiklo na ito. Hindi rin naman ito papahuli pagdating sa patipiran sa gas dahil nakaabot tayo dito na around 54 kilometers per liter. Despite na maliliit yung kanyang mga wheels, it's actually easy and
fun to drive. Idagdag mo pa yung kanyang good suspension and yung malapad na upuan, kaya super comfortable talaga ang motorsiklo na ito. Plus, meron pa itong malaking seat storage, so marami kang mailalagay, especially kung gagamitin mo to pamalengke, pang grocery, or even for long ride. Kakaiba rin yung lalagyan ng kanyang fuel tank kasi nasa likod na imbis na nasa loob, which is nagpakakaiba talaga sa motorsiklo na ito. Idagdag mo pa dyan na super responsive ang kanyang braking system dahil may combination brakes din ito, kagaya ng sa Click 125. Plus, hindi rin papahuli dahil fully digital na rin ang kanyang meter panel. Yung Fazio, yung Click, yung Avenis, lahat yan naka fully digital meter panel na, kaya masasabi natin future-proof ang mga motorsiklo na ito. Ang presyo, meron tayong 79,900 pesos na SRP for the Suzuki Avenis 125. Pang-apat sa ating listahan ay ang kuya ng Honda Click 125, which is yung Honda Click 160, which is I personally bought this motorcycle dahil naniniwala ako na maganda yung reputation ng Honda Click sa ating market dito sa Pilipinas. Tapos magkakaroon pa ng highest CC variant, which is yung 160cc nga. So, ano pang rason para hindi kumuha nito, di ba? Ang mga nagustuhan ko dito is of course yung power to weight ratio, which makes it isa sa pinakamabilis na motor na mabibili mo ngayon pagdating sa utilitarian or commuter bike category. Hindi rin may kakaila yung kanyang good looks, and pag sinabing Honda Click, sobrang sarap pormahan, lalo na kung kakabitan mo ng mga simpleng kahit mga garnish lang na sobrang easy to install. Na available din of course sa ating Shopee, Nedi Shop, kaya natutuwa ako sa porma ng motorsiklo na ito. Super head turner. And of course, may bigger tires na rin ito, kaya stable na rin ito pagdating sa mga cornering and banking. All LED yung mga ilaw, and of course may charger din. So lahat na nabanggit ko for the Click 125, mas pinagandang version lang yung Click 160, kaya nandun talaga yung masasabi nating bloodline na always fun to drive and reliable na Honda Click lineup. Pagdating sa fuel consumption, umabot ako dito na around 46 kilometers per liter. Still may vary nga, depende sa inyong throttle habit and all that stuff. Ngayon, ang presyo ng Click 160 is 122,900. Thank God, nung nabili ko to, nasa around 117,000 lang yung nagastos ko. I think that's an introductory price, kaya yung Click 125 for sure magtataas pa rin ang presyo niyan. Panglima sa ating listahan, of course, hindi mawawala ang Yamaha Aerox 155. Isa ito sa pinaka-brusco with a sporty look and big tires na masasabi mong ang sarap ipanglaro at pangkarera, lalong-lalo na sa racetrack. Pero kung ikaw naman ay pang-araw-araw mo, pasok na pasok din to. Dahil sa kanyang driving position, especially sa positioning ng manibela, madali itong isingit sa traffic despite being big and bold. Isa rin sa favorite ko sa kanya yung kanyang full digital meter panel na it's always good looking, dalawang RPM indicator, and super tingkad no kanyang display. Dagdag mo pa na makikita mo dun yung mga messages mo or calls dahil meron itong Yamaha Motorcycle Connect na pwede mo nang i-connect sa iyong smartphone. Mamomonitor mo rin kapag ikaw ay magpapa-PMS na, all that stuff na masasabi natin super future-proof talaga, di ba? Again, those big tires are good for cornering and banking. Syempre, di na rin papuli sa mga modern features kagaya ng charger, it's a must. Sa meter panel, may voltmeter na rin. LED na ang mga ilaw, except of course for sa mga turn signals, and meron ding stop and start system, kaya mas matipid na rin to sa gasolina. In fact, nakakuha tayo dito ng around 48.62 kilometers per liter. Of course, still may vary, depende nga sa road condition. Lalong-lalo na ng mga time na tinest drive natin yun. So, expect na maiba pa rin yung makukuha ninyo pagdating sa personal use. May big storage din ito, kaya may lalagay mo yung mga essentials mo or kahit may pamimili ka pa. And of course, kasyang-kasya ang full face helmet. Para sa akin, isa sa mga bentahe ng Aerox is yung kanyang napakagandang handling. Isa ito sa mabilis sa kategoryang ito, kaya hindi ka mabibitin sa kanyang power output. Idagdag mo pa na meron siyang VVA or variable valve actuation, kaya masusulit mo simula umpisa hanggang dulo. Ang presyo para sa non-ABS version is 124,000 pesos. Pero kung gusto mo ng safe, which is yung may anti-lock braking system, dun ka na sa keyless version nito na nagkakahalaga ng 145,000 pesos. Oh, nangangalahati na tayo. Baka sabihin ng iba, puro automatic yung mga nire-recommend ko. Syempre, meron ding mga manual transmission. Unahin na natin sa listahan ang Yamaha Sniper 155. May R version and may standard version. Isa ang motorsiklo natin na hindi natin may tatanggi na talagang head turner sa kalsada dahil napakaganda ng design. Yung design na yon, hindi lang siya basta forma dahil made for aerodynamics din ito or mas magandang flow ng hangin kapag tayo nagmamaneho. Katunayan, ginagamit din ito sa mga racetrack at practical pa rin kung gagamitin natin sa pang everyday commute na bike. Isa sa mga nagustuhan ko sa motorsiklo na ito is yung kanyang reliable engine at napakaganda ng kanyang sound kapag ka nire-rev. Lalong-lalo na nung pinalitan ng mga aftermarket dun sa vlog namin ni Alex Secret Shop. So
sobrang ganda ng tunog ng manual transmission ng Yamaha. Of course, yung R version ay may charger na rin siya at may dual pot caliper at napaganda na rin ang kanyang upuan. Ang manual transmission of course ay walang seat storage. May mga konti na may lalagay ka siguro mga papeles lang pero walang kasing laki na kagaya sa mga scooters. So, ang solusyon dyan, siguro magpalagay ka na lang ng mga top box gaya ng mga Motaro Alloy top box. Bagay na bagay ito sa mga Sniper 155 para marami ka pa rin may kakarga kung gagamitin mo siya pang araw-araw, di ba? Lalong-lalo na kung maglo-long ride tayo. Siguro kung may wish man ako sa Sniper 155, sana soon ay magkaroon ng ABS version. Pero for me, okay na okay ito pang araw-araw with average fuel consumption of 46 kilometers per liter and may SRP na 123,900 pesos para sa standard version at 129,900 pesos naman para sa R version. Dumako naman tayo sa pang-pito since nasa manual category naman tayo. Idagdag na natin dyan yung aking bagong review na nirelease late last year na Suzuki V-Strom 250. Ito yung pinakakaiba sa lineup na ito kasi halos big bike na yung datingan niya. This is an adventure bike na pang all-weather, kahit anong weather yan, hindi ka makangamba. Even on small trails at mga adventure, lalong-lalo na kung mahilig ka mag-loop, magugustuhan mo talaga ang motorsiklo na ito. At matipid pa rin siya sa gasolina. Katunayan, meron itong average fuel consumption na nasa around 35 to 40 kilometers per liter. Still may vary. May handguards na rin ito kaya halatang pwedeng-pwede kahit sa mga gubat-gupat. And hindi mawawala yung modern feature na charging port. Medyo nakatago nga lang. And of course, kung mag-worry ka sa mo ilalagay, magpalagay na lang tayo ng mga cellphone holder para ma-charge natin na maayos yung ating mga gadgets. And makapag Google Maps or Waze din tayo ng maayos. LED na rin ang kanyang mailaw kaya maliwanag na rin ito sa gabi. And may built-in na rin ito na bracket. So, pwedeng-pwede mong pakabitan ng top box right away. Kahit mga side bags pa yan. Kayang-kayang bitbitin ang motorsiklo na ito. Hindi ka pa mag-worry na baka maubusan ka ng gasolina. Kasi imaginein mo, 12 liters ang kanyang fuel tank capacity. Panalo talaga. Layo na mararating mo bago ka magpagas ulit. Ang SRP naman ng Suzuki V-Strom 250 is 229,000 pesos. Kayo netizens, para sa inyo, sulit ba ang motor na to? Comment nyo naman sa ibaba. Okay, dumako naman tayo pabalik sa mga safe and comfortable na mga scooters. Mawawala ba sa listahan natin ang Yamaha NMAX 155? Ito isang motorsiklo na I personally own at may justify ko na isa talaga ito sa super comfortable motorcycle with the right amount of power output kasi may VVA na rin ito kaya mamamaximize mo yung umpisa at dulo. Meron din itong good reputation pagdating sa scooter category dahil yung best-selling 155cc ngayon sa merkado. Napakataas ang demand sa motorsiklo na ito. Sa looks, of course, magdidepende pa rin ito sa taste ng rider pero for me, gustong-gusto ko yung pagka-elegant look dahil super minimalist and simple lang ang design ng NMAX 155. And pagdating sa mga parts and accessories, super fun din itong bihisan. Kaya siguro patok na patok ito sa ating mga Pilipino. Kahit yung mga simpleng carbon garnish lang, nagpapa-elegante na talaga ng design dito sa motorsiklo na ito. Yung makinabit natin kay JJ, available din pala ito sa aming Shopee. Search nyo lang NetiShop. Lalagay ko na lang yung link dyan sa description box. May mga new colors na rin na release netong 2022 and of course, we're hoping na siguro somehow ma-upgrade pa to this 2023. LED na rin yung kanyang mga ilaw and may malaki din itong seat storage at malaki din ang kanyang fuel tank capacity. Pagdating naman sa fuel consumption, matipid din ito sa gasolina dahil meron din itong stop and start system. Kaya umaabot ako dito ng around 44 kilometers per liter. Yun ay medyo pagka wala ng pakin driving talagang kung ano na yung condition, traffic man yan, dahil mabigat ang dala, all road condition na yon. So, depende pa rin yan or still may vary kung paano nyo siya gagamitin. Yung mga latest version, of course, meron na rin Yamaha Motorcycle Connect kaya makikita mo na rin yung connectivity kung meron ka bang mga messages or calls doon sa inyong motorsiklo. Isa rin ito sa pinaka-safe na motorsiklo dahil naka-dual channel ABS na po siya. Yun yung mawawala sa mga iba niyang competitors dahil dalawa ang ABS niya, harap at likod ay hindi na magla-lock on sudden brakes. Dagdag mo pa dyan na meron siyang traction control system kaya kapag nadulas tayo sa mga cornering or banking or madudulas na kalsada, may iwasan natin yung pag-slide ng motor dahil isi-synchronize niya yung ikot ng likurang gulong sa unahang gulong. So truly, kapag naka-NMAX ka, super panatag talaga ang loob mo. Siyempre, wag naman tayong sobrang magkamote. Hindi porket safe ang motor ay nakangahulugan na to na hindi na tayong maaksidente. Kailangan pa rin ng doble ingat or paging preventive driver tayo, of course. Ang NMAX naman ngayon ay merong SRP na 150,000 pesos. Ayun yung ABS version na, of course. I think, ayun na yung mga nire-release nila ngayon, puro ABS version na. Before kasi, sobrang dami pang non-ABS. Pero for now, yung mga bagong release, puro ABS version na po. Siyempre, kung may comfortable na motorsiklo ang Yamaha, hindi papatalo ang Honda. Yung counterpart naman ni NMAX 155 is yung Honda PCX 160. Ito naman yung handog na touring
bike ng Honda na masasabi kong super comfortable din and fun to drive. At dahil nagkaroon na nga ng 160cc version, hindi na rin nakakabitin yung kanyang torque output. All LED na rin ang kanyang mga ilaw, and even the meter panel is full digital na rin. Napakalaki ng kanyang meter panel, kaya parang feeling mo sulit na sulit yung pera mo pinambili ng PCX 160. Hindi rin papahuli yung motor na to pagdating sa pagiging safe na motorcycle dahil meron itong HSTC or Honda Selectable Torque Control na parehas din ng functionality ng isang traction control system. And meron na rin pong ABS ito or anti-lock braking system, pero single channel ABS lang to. Yung unahan lang yung kanyang ABS. Yung sa likuran is still non-ABS. Pero disc brake naman. Kaya pagdating sa braking power, even the CBS is super responsive ng mga brakes nito. And for me, always use both brakes. Of course, sa modern feature, may charger na rin po ito. And meron na din siyang ISS or idling stop system. Kaya matipid na rin siya sa gasolina with an average fuel consumption of 45.1 kilometers per liter. Ang SRP para sa ABS version, nagkakahalaga po ito ng 133,900 pesos. Kaya makikita nyo, super competitive ng price niya. Kaya hindi ko nagtataka kung bakit sobrang dami na rin na gumagamit ng PCX 160. And yung suspension niya, maidagdag ko lang, made for everyday road condition talaga. So, approve sa akin tong si PCX 160. But if you don't want na sobrang bulky ng motor mo, pero you want the power of the PCX 160 and of course, yung ABS nito, at may dual shocks din, yung mas maliit na offer ng Honda is yung Honda Airblade 160. Yung mga wala sa Honda Click 160, nandito sa Airblade 160, kagaya ng single channel ABS and twin shocks na po yung likod niya. Yung kasi sa Click 160, ang nare-reklamo nila doon is single shocks lang daw. Of course, iba talaga yung play kapag dual shocks. Napaka-elegante naman tignan ng motorsiklo na ito, kagaya ng kanyang all-leather seat, and of course, meron na ring ISS or idling stop system, kaya naglalaro ang average fuel consumption nito sa around 47.5 kilometers per liter. Again, it still may vary. Naka-smart key na rin ito, and of course, malaki din yung kanyang luggage box. May 3D emblem, and isa rin ito sa may magandang handling na motorcycle na nasakyan ko sa lineup ng Honda. Super easy to maneuver lang. Perfect for traffic situations, and even sa long ride, it's always fun to drive. Ang SRP naman po na Honda Airblade 160 is 125,900 pesos. Para sa inyo, sulit ba itong Airblade 160? Comment nyo naman sa ibaba. And of course, dahil hindi nagkasya sa top 10, dahil kailangan natin ilagay talaga ang motorsiklo na ito at wala naman talagang tapon sa lineup na ito, pinaka-inaantay ninyo, and I think isa sa may pinakamagandang design din sa kanyang category is itong Honda ADV 160. Ayan yung pinaka-inabangan nating motorsiklo for this year dahil super perfect na experience natin dun sa ADV 150 except the fact na medyo kinulang ito sa power output. At ngayon nagkaroon na nga ng 160 version, marami talaga ang nag-abang na ito yung i-aim na kanilang biling motorsiklo for this year 2022 up to 2023 and beyond. This motorcycle has all the bells and whistles na kakailanganin natin sa isang motorsiklo, at pag tinignan mo talaga siya, halo yung feel na rugged look pero alam mo mamahalin and sophisticated pa rin, di ba? May big storage din ito kagaya ng mga ibang nasa lineup niya. May charger, all LED rin ng mga ilaw, may ISS or idling stop system kaya matipid din sa gasolina, and of course FI din to kaya meron itong average fuel consumption na naglalaro sa around 45 kilometers per liter. Still may vary. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya is yung kanya adjustable windshield na super lakas ng dating, and useful din ito pagdating sa aerodynamics natin dahil hindi tayo masyado bugbog sa hangin pagdating sa mga mahabang biyahe. Naka-naked handlebar na rin po ito kaya super rugged ng feeling kapag ka dinadrive mo siya. And of course, yung mga shocks niya is may baso, Showa shocks. So masasabi mong all-weather talaga ang motorsiklo na to. Though pagdating sa suspension, yung one thing na napansin ko, I think it's made for high speed. Sa torque and acceleration kasi dumudulo talaga siya. Nasa dulo yung mabilis niya. And yung kanyang suspension, yung play is somehow stiff compared dun sa ADV 160 na made for chill and balance. Parang adventure touring bike itong si 150. Yung 160 parang gusto na talaga magmabilis. And ayun naman yung hiniling natin, di ba? Gusto nyo na mas mabilis na ADV, so binigay naman sa atin ni Honda. Kaya I think that's a great job. Ang presyo naman nito is 164,900 pesos. Isa sa medyo pricey pagdating sa category ng automatic. For me, talagang justifiable naman kung bakit ganon yung presyo niya. Yung mga hinihiling natin sa motorsiklo ay taglay-taglay niya. The one thing na safety feature niya, of course, pero pa rin itong HSTC or Honda Selectable Torque Control, kagaya na sa PCX. And of course, ABS din po itong isang ito. Pero single channel ABS pa rin po siya. Again, you can always use both brakes naman. Pero of course, in the future, we're hoping na siguro kukompleto dito sa ADV 160 will be the dual channel ABS. Naka-disc brake naman yung likod, and for me,
is a responsive bike naman based doon sa ating driving experience. Kung di mo pa napapanood yun, dyan lang sa comment section or nandiyan sa itaas. Pwede nyo siyang panoorin anytime. At ayun na nga, netizens, ang 11 motorcycles na talagang may recommend ko for you to buy this year 2023 and beyond. Reliable ang mga brands na ito, and kung meron man po akong mga hindi na ibanggit, i-comment nyo sa ibaba ba mabigyan natin ng full review or individual review in the future. Alin sa mga motorsiklo na ito in favorite niyo, netizens, i-comment nyo naman sa ibaba. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, maaari nyo pong suportahan ng aking Nedi Shop. Search nyo lang po sa Facebook, Nedi Shop, sa Shopee, Nedi Shop, Lazada, Nedi Shop, sa TikTok Shop, Nedi Shop, para po sa inyong mga motorcycle needs. Yun lang, netizens. See you on the next vlog. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.